good morning po sa lahat ng Dow Elevate. Ayan, so andito po ako ngayon para ma-inspire ka, para ikwento sa'yo yung journey ko dito sa Dow Elevate. Ayan, so name ko po Marjorie Galia and dati po akong OFW sa Kuwait. Ayan, isa po ako sa production ng online marketing or Facebook marketing. Ayan, so ibig sabihin yung sistema natin dito sa UEI or sa Ultimate Eagle International is proven and tested talaga. Kasi hindi lang po ako yung nandito na OFW na nakapag-for good at gumanda na din yung buhay, kundi marami pong OFW na kagaya ko na nandito ngayon. Kaya alam ko po, kapag ikaw OFW na makapagpanood ng video na to, alam ko po na may inspire ka sa journey ko dito sa Dow Elevate. Ayan. So, na-invite po ako dito through Facebook. Yung nag-invite sa akin, hindi ko po kilala. As in, sa Facebook lang ako, kagaya ng tinuturo sa inyo ng upline nyo, kagaya ng tinuturo sa inyo ng mga taong nag-invite sa'yo dito sa Dow Elevate na mag-add ka ng friend, mag-add ka ng mga tao sa Facebook and then i-invite. So, ganun na ganun yung sistema na naka-invite sa akin. Ayan. So, hindi ko po siya kilala, pero in-accept ko siya. Ayan. So, yung nag-invite sa akin dito or nag-explain ng business sa akin, yung nag-invite sa akin, nag-add sa akin, walang iba po yung direct sponsor ko, Upline Genevieve Roballes. Ayan. Pero po yung nag-explain sa akin ng business is walang iba kundi si Upline Sunny Boy. Ayan. So, may duda. Normal naman yun kasi hindi nga natin kilala yung nag-invite sa atin. And, syempre, doon ako sa Kuwait that time and siya dito sa Pinas. Ayan. So, may duda, normal. Normal po yung nagdududa tayo kasi nga hindi natin kilala yung mga taong nag-invite sa atin. Pero hindi yun naging sapat na reason para hindi ako sasali dito. Bakit? Ang pangarap ko lang naman, bakit ako nag-abroad, alam ko po sa mga OFW yung kagaya ko, iisa lang po yung pangarap natin. Para po sa pamilya, para makatulong sa pamilya, para maiahon natin sa hirap yung pamilya natin, para mabigyan ng magandang buhay, para makapagpatayo ng bahay. So yun lang naman po talaga yung pangarap ko, bakit ako nag-abroad. Ayan. So alam ko po, ikaw ganun din, kasi pareho lang naman tayo. Pero bakit hindi ko naman nila lahat, pero kadalasan talaga ng OFW is wala talagang nangyari. Oo, nakangiti sa picture yung mga OFW, pero deep inside, hindi nila alam, hindi alam ng pamilya natin kung ano yung pinagdadaanan natin. Ayan, pero alang-alang sa pamilya, dahil mahal natin yung pamilya natin, nagpunta tayo ng ibang bansa, kahit hindi natin alam kung ano yung mangyari sa atin. Ayan, so yun po yung mga naisip ko, yun po yung mga na-realize ko, na nung in-invite ako dito na may duda, normal, pero hindi yung naging reason bakit hindi ako sasali dito kasi patapos na yung kontrata ko that time bago ako na-invite sa ganitong negosyo and wala po talaga akong ipon kasi as in, padala lahat sa pamilya. Ayan. Pero walang nangyari. Pangarap ko magkaroon ng bahay, wala talaga. Oo, nakabili ako ng semento, nakabili ako ng hollow blocks, pero hanggang doon lang, hindi talaga siya natayo. Hanggang sa nakauwi ako. So, wala talaga. Ayan. So, ibig sabihin, akala ko dati, aasinso na ako sa pag-abroad, which is wala talaga. May naipon, oo, sobrang dami, pero puro resibo yon. Ayan. So, ganun po talaga. Kaya, ganun po yung nangyari sa akin. Kaya nung na-invite ako dito sa Dow Elevate, kahit na nagdududa ako, kahit hindi ko kilala yung taong nag-invite sa akin, as in, nag-join ako. Pero good news, kasi delay po yung sahod ko palagi. Kagaya ng mga karamihan sa OFW, 3 months pa bago ako nakasali dito, bago ako nakapagpadala kay Upline Sunny Boy. Ayan, kasi delay po yung sahod ko. So, inaral ko yung negosyo, as in, nagtitraining, habang nagpa-plancha, tambak yung plantsahe, nasa OFW, as in, nagtitraining talaga sa YouTube. Hindi pwede na aasa ka lang lagi sa upline, hindi pwede na aasa ka lang lagi na sindan ka ng link, sindan ka ng training, kasi itong pinasok mo, kailangan mong maintindihan na yung mga taong nag-invite sa'yo, yung mga taong nag-guide sa'yo, yung mga upline mo, nandyan na yan sila para i-guide ka, pero ikaw yung gagawa ng negosyo mo. Ayan, kaya dapat ikaw. So, nandun pa lang ako sa ibang bansa, as in, binugbog ko na yung sarili ko sa training. Ayan. And then, syempre, ina-apply ko sa sarili ko yung 5 fingers of networking. Ayan. So, nung natuto na ako, bago ako matulog, so yung nagiging routine ko, nung nasa abroad ako, bago ako matulog, nagpo-prospecting ako, pag-gising ko, inviting, and habang ginagawa ko po yung trabaho ko, nagpo-present ako ng negosyo. Na-experience ko po habang
nagkakaroon ako ng sasakyan, nagpo-present ako ng business. Ayan, so ganun na ganun yung nangyari sa akin. As in, baliw na baliw talaga ako sa negosyo. Kasi nga, iba yung nakikita ko. Lalo na kay Upline Genevieve pa lang, isa siyang area manager, pero bakit nakaya niyang mag-resign sa negosyo at ito yung i-full-time niya. So, ibig sabihin, merong magandang nangyayari. Kasi ako, wala naman akong natapos. Ang natapos ko lang, graduate high school lang po ako and nag-abroad. Ang sobrang layo. Tama? Pero area manager, kaya niyang i-give up. How much more tayo ng mga OFW? Ayan, sobrang layo pa natin sa pamilya natin. So, yun yung nakita ko, nasabi ko, merong magandang nangyayari. Eh, yun, ginawa ko talaga siya. Yun ang naging routine ko. And laking tulong sa akin yung mga elite trainings kasi doon talaga ako natuto. And yung pinaka-motivation ko, yung recognition, na ano ako na-i-excite. And yun yung para sa akin, the best, yung recognition is the best motivation talaga para sa sarili mo. Kasi nakaka-excite, hindi para sisikat ka, kundi para yun yung magiging direction mo. Sa mga elite trainings, yun yung magiging direction mo para gawin mo siya na para mag-level up ka. Ayun, so yun po yung laking tulong sa akin. And ayun, so umabot ako sa 2 years and 6 months. Bawal ako sa cellphone doon, bawal ako sa cellphone. So para sa akin, tayong mga Pinay, mga Pinoy, mga OFW, wais tayo eh, di ba? Lahat nagagawa ng paraan. Pag gusto mo yung isang bagay, lahat nagagawa ng paraan. Minsan nga lang, nangunguna yung dahilan natin na pag sinabi natin, kasi ikaw, pag nandito ka sa UEI, pag nandito ka sa Dow Elevate, given yung mga uplines eh, given yung sistema, given yung magtuturo sa'yo, given yung mga trainings. Kasi dito, hindi lang tayo tinuturuan paano ka kumita. Tinuturuan din tayo dito paano gumanda yung attitude natin, paano natin gagawin yung negosyo. Ang sistema nakalatag na, proven and tested, sobrang effective. Marami nang naging successful. Ikaw na lang talaga yung kulang. Ikaw gagawin mo. Kasi kahit gaano kaganda yung company, kahit gaano kaganda yung sistema, kung wala ka namang action, kung hindi mo naman ginagawa, hindi mo naman mahal yung ginagawa mo, hindi mo ini-enjoy, wala pa rin talaga. Kaya dapat ikaw talaga magsisimula sa'yo. Gusto mo lumaki grupo mo, gusto mo kumita ng malaki, dapat magsisimula sa'yo. Ayan. Kaya, ginawan ko talaga ng paraan, di bali sa akin 1 hour to 2 hours sa lahat na nandito, sa lahat na makapanood ng video na to, kapag makakita kayo ng mga OFW na nasa loob ng CR, nagdudut-dut, nagsi-cellphone, nakahiga sa hagdan, yun yung mga experience ko dati, yun yung mga ginawa ko before para lang magawa ko yung negosyo. Ayan. Kaya, after 2 years and 6 months, ayan, umabot ako doon ng 2 years and 6 months, umuwi ako dito, and take note po, pag uwi ko dito ako dumiretso kasi gusto ko talaga ma-meet yung mga taong nag-invite sa akin, yung mga nag-guide sa akin. Gusto ko din malaman talaga kung totoo or hindi. So, good news, totoo siya. Ayan. So, as OFW, miss natin yung pamilya natin. 2 years and 6 months, of course, miss ko talaga yung pamilya ko. So, umuwi ako sa aming province ko, Bacolod. Ayan. So, 1 week lang ako doon. 1 week, after 1 week, bumalik agad ako dito. Bakit? Kasi ang bitbit ko na pera noon is 27,000 lang. So, ang 27,000 na yon, ubos yun after 1 week. Kasi alam naman natin pag OFW, di ba? Kain dito, kain doon, banding dito, banding doon. Akala ng mga pamilya natin, akala ng mga tao sa atin is marami talaga tayong pera. Pero hindi talaga nila alam. At minsan, hindi din na ng pamilya natin na nagpapadala din tayo sa kanila. Akala nila marami tayong pera, pero hindi nila binilang yung mga pinapadala natin sa kanila. So yun talaga yung reality, yung mga totoong nangyari. So after 1 week, bumalik agad ako dito. 1 week lang ako doon. Bakit hindi ako nagstay doon? Kasi pag wala na akong pera, pag maubos yung pera ko, ano yung mangyari? Ano yung nangyayari kadalasan sa mga OFW na umuuwi at hindi marunong maghawak ng pera at hindi naging practical sa pag-iisip? Ang mangyayari kapag wala ka ng pera, babalik at babalik ka ng ibang bansa. Ako, pinangako ko sa sarili ko na ayoko nang bumalik ng ibang bansa. Babalik man ako, pero para mamasyal, para magbakasyon, hindi para magtrabaho. Yun ang naka-mindset sa akin. Ayan, so after 1 week, bumalik agad ako dito. Ginawa ko siya full-time. Full-time with full-time attitude. Hindi ko inuna yung gala dito, gala doon. Kahit hanggang ngayon, hindi ko alam yung pasikot-sikot ng Manila kahit na ang tagal ko na dito. Ayan, kasi mas priority ko, mas inuna ko yung negosyo. Ayan, inuna ko to, priority ko tong gawin. Ayan, so good news, habang ginagawa ko, 1 year ko ding sinacrifice yung pamilya ko. Ako is family-oriented talaga.
Di baling wala ako, ang importante makapagpadala ako sa pamilya ko. Ganon ako. Kaya ko i-sacrifice yung sarili ko, ang importante meron akong maibigay sa pamilya ko. Pero 1 year kong silang sinacrifice. Kasi bakit? Pag nag-umpisa ka dito, iba yung buhay na part-time ka, no OFW ka na ginagawa mo yung business, iba din yung full-time. Pag full-time ka, pag sinabing full-time ka, full-time mo ito gagawin, wala ka ng ibang source. Ito lang talaga. So, kailangan mong magsipag. Kailangan mong hatawin yung negosyo kasi may babayaran ka. And napakaswerte ng mga marketer, ng mga full-timer na sinusuportahan. Napakaswerte nyo. Kaya i-grab nyo yung opportunity na yan. Kasi kami, nung nag-start, wala pong nag-support sa amin. As in kami. As in kami. Kaya, dapat gawin nyo talaga. I-grab nyo sa lahat ng sinusuportahan. Within 6 months, dapat ang pinaka-goal mo talaga makapag-build ng grupo. Ayan, napakaswerte mo. And syempre, sa mga OFW, huwag na huwag kayong papayag na tatagal kayo dyan. Huwag na huwag kayong papayag kasi tumatanda tayo, yung mga anak nyo, yung pamilya nyo nag-aantay sa inyo. Kapag iba, kapag dito. Kasi anytime pwede kang umuwi. Anytime pwede mong bisitahin yung pamilya mo. Anytime pwede mong bisitahin yung anak mo. And ang hirap buhay OFW. Diba? Ayan. So, ginawa ko siya. Sinacrifice ko din 1 year yung pamilya ko. Every time kumakain ako, every time natutulog ako, iniisip ko yung pamilya ko, nakakain na ba sila? Nakakatulog ba sila? Ayan. Kaya yung ginawa ko, as in binilisan ko talaga. Binilisan kong aralin yung negosyo. Iba yung buhay full-time. Ito yung totoong laban. Pero hindi mo kalaban dito, apply mo. Hindi mo kalaban yung ibang tao. Wala kang ibang kalaban dito kundi kalaban mo sarili mo. Kasi kahit anong topic sa'yo ng apply mo, kahit anong remind sa'yo, kahit anong sabi sa'yo, ikaw at ikaw yung pwedeng mag-a-apply sa sarili mo. Ikaw at ikaw yung mahataw ng negosyo. Ikaw yung magsipag, ikaw yung gagawa, ikaw yung magbibigay ng action. Ayan, so nakadepende sa'yo. Ikaw, pag-usapang full-time, nakadepende sa'yo. Kailan mo makuha yung success na gusto mo. Kailan mo gusto makuha yung sasakyan na gusto mo, yung bahay na gusto mo. Nakadepende sa'yo. Kasi ang sistema, ang company, ang UEI, given na yun. Okay? Kaya nakadepende sa'yo. Ayan. So, 1 year kong sinacrifice, hindi ako nagpadala sa pamilya ko as hindi mo na ko yung sarili ko. Oo, nahihirapan, nasasaktan. Kasi di ba, syempre iniisip ko yung pamilya ko and hindi ako sanay na hindi makatulong sa pamilya ko. Pero as in, sinacrifice ko yan. Ko sila. Yung pinaka-reason ko, bakit ako nandito, bakit ako nag-abroad, is iisa lang, para sa pamilya. Pero yung pinaka-reason ko, kung bakit ko to ginagawa, is yun yung pinaka-number 1 na kailangan mong i-sacrifice. Yung pamilya mo. Ayan, sila din po yung kailangan mong i-sacrifice kasi sa una wala talaga. Sumasakit, okay lang yun. Ang mindset ko that time is, kahit naman i-sacrifice ko lang, push sila para din naman to sa kanila yung ginagawa ko. Okay? Kaya after 1 year, binilisan ko lang talaga, binilisan ko. Ayan, so unti-unti na akong nakapagpadala sa kanila and unti-unti na din nakukuha ko yung lumaki yung grupo ko, ang dami na ding achievements. Ayan, dito nagkaroon, nakabili ako ng sasakyan, and dito, napagpatayuan ko na din sila ng bahay. Nakapag-travel ako sa iba't ibang bansa, nakapunta ako ng Hong Kong, ng Singapore, ng Malaysia, ng Korea. Ayan, and sa ngayon po, nakapag-build na ako ng sobrang laking grupo, local and international. Ayan, nakapag-build ng maraming full-timers. Ayan, so sa ngayon po, meron akong 100 plus full-timers. Ayan. Kaya kapag ikaw OFW na makapanood ng video na to, kung nakaya ko, kaya mo din. Okay? Walang ibang para sa akin kung ano yung kaya ng yung the best motivation ko sa sarili ko, kung kaya ng iba, kaya ko din. Ayan. So yung pinaghuhugutan ko, pinaka-reason ko, tao kasi tayo, nanghihina. Tama? Nanghihina tayo, tao tayo eh. So yung pinaka-reason ko talaga is yung pamilya ko. Every time nahihina, every time may problema ako, hindi ako pwedeng patulog-tulog, hindi ako pwedeng na tatama rin. Kailangan ko talagang hatawin kasi yung pamilya ko umaasa sa akin. Yun yung pinaka-pinaguhugutan ko. And good news, sila yung sinacrifice ko. Yung pamilya mo sa sacrifice mo, pag once magiging successful ka dito, sila din talaga yung pinaka-number 1 na magbe-benefits ng mga sakripisyo mo. Ayan, kaya kung nahihirapan ka, okay lang yan. Diba? Okay lang yan kasi para din naman sa kanila, para din naman sa'yo. Ganun talaga, pagyaman, pag-success yung pinag-uusapan natin dito, kaya expect mo talaga mahirapan ka sa umpisa. Pero okay lang yan. Okay lang yan. Kasi
nangyari sa akin. As OFW, isang ordinaryong tao, isang graduate high school, pero ito kapag seryosohin mo, mahalin mo yung ginagawa mo, dito sobrang ganda na ng buhay na meron ako. Kaya sobrang thankful talaga ako sa nangyari sa akin. And syempre sa mga taong tumulong sa akin, sa mga uplines, Upline Genevieve, Upline Nolan, Upline Sunny, and sa mga BODs, ayan, sa CEO ng Dow Elevate kay Upline Robert T. De La Viña, and syempre po sa lahat ng UPI full-timers, sa lahat, sa buong grupo ko, full-timers, and syempre sa UPI B12, DC, ayan, so hindi ko magagawa to or hindi wala ako dito kung hindi dahil sa inyo. Kaya thank you so much, and lagi mo lang po tandaan, ako lang po yung nauna, ako lang po yung nandito. So, i-claim mo talaga sa sarili mo, isa lang tayo ng sistema, kung ano yung ginagawa ko, ito lang din po yung tinuturo ko, ano yung ginagawa ng mga uplines, ito lang din po yung tinuturo sa inyo. Ibig sabihin, kapag ako nagiging successful, ito na yung mga achievements ko, ibig sabihin, ito po yung buhay na nag-aantay sa inyo. Lalo na napakaganda ng company natin, ng Dow Elevate, plus dagdagan pa ng magandang sistema ng Ultimate Eagle International. Kaya sigurado po, kapag gagawin mo sa sarili mo, lahat tayo na nandito sa company na to, sa UEI na to, sigurado po magiging successful ka din kagaya namin. So yun lang po, thank you, and more power.